Sa Luke chapter 15, verse 11. And since na ito po ay mahaba-habang kwento, tatlong karakter na napakahalagang tingnan natin. Tingnan natin yung prodigal son, yung eldest son, and yung ama na it represents si God. No? So, yun pong ating tutunghayan, kaya most probably ito ihahatiin natin, no? Para hindi natin ma-miss yung iba pang mahalagang mensahe po dito sa chapter 15 ang verses 11. Ito sabi ni Jesus ang parabola. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father." So pagpalain po nawa ng Panginoon ang salita ng Diyos sa bawat isa atin. At ang ating mga espiritu at kaluluwa ay patuloy makaugnay sa kanyang salita. Ang ating pamagat ay dito natin kunin sa verse 13. No? After nang iningi nung bunsong ito yung kanyang mana, hinati nung ama. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and he squandered his wealth. So nilustay niya po yung kanyang yamang minana. And after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. And verse 15, he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. The title of this message ay, "When God is Left Out." Ito po ay pakikita natin sa kwentong ito ang God. At nakita na din natin yung bunsong anak, nung kinuha niya yung mana, lumayo siya at lahat ng mga luho, layaw, nilustay yung kanyang yaman sa, sabi nga nung eldest brother. Although sabi ng iba ito extreme na sinabi, after na siya ay nagpara ng prostitutes ang buhay niya, no? Namuhay ng marumi, na walang kabuluhan. Sabihin na natin, nagpakasira siya, di ba? Nasira ang kanyang buhay. No? And then, nakita natin the kind of life na mayroon yung taong ito na siya ay numawala ang ama o numawala siya sa ama. Di ba? Ano ba meron siya? Tingnan niyo po ang buhay ng isang tao. Imagine siguro tayo, siguro magmula sa atin, our life before, makakilala sa Panginoon, and at the same time, siguro may mga kaibigan kayo, nabuburden kayo sa kanyang buhay, mga kasama sa barangay, no? What kind of life ba nagkaroon ng ang bunsong anak na ito? Di ba napakaganda ng kanyang buhay? No? Walang problema sa pagkain. Buhay lahat, may kaya sila. Di sila naghihirap, may mga tauhan, di ba? Pero nung iwan niya, ang presensya ng kanyang ama, ito po ang buhay na mayroon siya. Verse 14, after he had spent everything, there was a famine or severe famine. And by the way, this is the story of the first son muna ang ating focus. No? So, sabi sa verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Ano?
When God is left out, church, our life is messed up. Naniniwala po ba kayo doon? Kung ang Diyos inalis natin, alam niyo po kasi, mamaya siguro makita natin, ano po, kahit tayong Kristiyano, pwede natin itabi ang Diyos eh. Alam natin yung mga sinners, walang Diyos yun. But, napalaking posibilidad na kahit tayo Kristiyano na pwede nating maitabi na ang Diyos. In fact, yung word lang ni Peter na continue to grow in the knowledge of God. Patuloy yun. Tuloy-tuloy yan. Walang patid o putol yan. Dapat ganun po yung growing natin. We're growing sa knowledge about God. So, doon pala makita natin. But, kung di natin babantayan ang ating sarili, pwede rin po, no, ng ating ang Diyos sa buhay natin. Sometimes we assume that we claim na, I will never leave me. Hindi ako iwan ng Diyos, hindi ako pababayaan. Sasamahan ako ng Diyos. Di ba? Ganun lang, no? Lalo kung may trouble na tayo, di ba? Sabi natin, pangako ng Diyos, hindi ako iwan, hindi ako pababayaan. No? Pero dalawang bagay, wag nating, ang point ko lang po, na malaking posibilidad, kahit tayong Kristiyano, pwedeng maitabi natin ang Diyos. And no wonder, kahit maraming Kristiyano, ang word na messed up, ano po napipicture nyo dito? Ako po yung picture na, nakakita na ba kayo ng kainan, lahat, tapos pagkatapos yung kinainan, mga plato, yung mga tira-tirang butod, tinik, nagkalat sa table, di ba? Ang gulo. Messed up. Kaya minsan, sometimes, no, even as Christian, makita natin, Kristiyano na, bakit ang gulo ng buhay niya? Bakit masalimuot pa rin ang gulo ng buhay? No? So ito po nakita natin. No? Pinagpalit ng batang ito yung kanyang magandang buhay sa ama, lumayo siya, at yun na po ang problema, di ba? Pagka ang tao ay natututo na siyang tumayo sa sarili niyang natututo ng mga desisyon sa kanyang buhay. Minsan yung mga magulang ay hindi na masyadong kinukuha ba yung opinion, no? On their own na lang, di ba? So, minsan nakikita natin, kung hindi pa handa, medyo delikado po. Ano? So, when God is left out, church, our life is messed up. Tingnan niyo po anong nangyari dito. Ano? Sabi sa verse 14, He began to be in need. So, makikita natin yung unang-una sa lahat, yung need niya. Yung empty na kanyang buhay. No? Wala nang laman yung wallet. Wala nang laman yung tiyan. Gutom na, di ba? And emptiness siguro din na feel niya na ako na lang ito. Wala yung father ko, wala yung mga friend ko. No? So ito yung kanyang nararanasan. Empty na ang kanyang buhay. Wala na. Kasi wala na ang Diyos sa kanya. And in verse 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. No? So ano pang ginawa niya dito? Dati, nandun siya sa ama, sila yung may mga tauhan eh. No? May kaya sila. May mga slave sila. Pero dito, nung maghirap ang kanyang buhay, miserable ang kanyang buhay, no? Pinakamababang uri ng trabaho. No? Pinakamababang uri ng trabaho, no choice. Ang magpakain ng baboy. Alam naman nyo, natin, no, na ang mga Hudyo, ang baboy ay marumi yan. At hindi lang marumi, no? To the point na kahit kainin na nyo, yung mga pwede pang spare-spare, siguro kung may tinapay na itinapon doon, pambaboy na yon, mukhang pupulutin, amo yan, okay ba, di papanis. Kinakain na niya. Kahit na mababa at maruming klaseng trabaho, tinanggap na niya. Gipit ang buhay. Di ba? So, nagpaalipin siya sa bayang yaon, to that country, at ang binigay siya ng trabaho, magpakain ng baboy. No? So, nagpa-hire siya. Ano po? Naging trabahador. Dati sila yung nagsusweldo, siya ngayon ang sinusweldohan. No? Ano makikita natin dito? Spiritually, mga kapatid,
Pag lumayo ka sa Diyos, hindi lang magiging miserable ang buhay mo, aalipinin ka pa ng kasalanan. Naniwala po kayo dyan. Alam niyo, kung hindi si Jesus ang master natin, dalawa lang naman kasi pwede natin paintulutan na maghari sa buhay natin, kumontrol ang buhay natin at susundin natin. Kikilalanin ang master natin. Si Jesus, yung righteousness niya, or yung sin sa buhay natin. It's up to us, for all of us, kung kanino tayo magsasubmit. Di ba? Kaya sabi ni Paul in Romans chapter 6, verse 16, don't you know that when you offer yourself to someone as is obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Totoo naman. Whether you are slaves to sin, which leads to death. Ayun, isa po sa mga role ng kasalanan sa buhay natin, alipinin tayo. At hanggang to the point na yung buhay natin ay, sabi dito, it leads to death. Mamatay yung mga masiran at mamatay yung mga pangarap ng isang tao, mamatay na yung kanyang pagkatao, mawala na siya ng pag-asa at direksyon sa buhay, at tuloy-tuloy. Kung hindi siya magsisisit, babalik sa Diyos, pati impyerno, mapupunta siya doon. So, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Agree ba kayo, church? Na pag ang sino man sa atin lumayo sa Diyos, isa lang in-entertain natin, wini-welcome natin. Welcome, kasalanan. You are my boss. I will submit to you. And, yung bunga niyan, di ba? Makikita rin sa atin. Alam niyo yung righteousness, namumunga din yan eh. Mayroong love, may joy, kindness, di ba? Righteousness, peace. Yun po ang mga bunga nun eh. Ng righteousness sa life natin. Contentment, satisfaction. But on the other hand, kung we allow the sin na ma-enslave tayo, na alipinin tayo, gagawin niyang bitter ang life natin, miserable ang buhay natin, guguluhin niya tayo, masisira ang buhay natin. Yan ay nangyayari pagka ang buhay natin lumalayo na sa Diyos. Kaya maganda yung kinakanta natin, Jesus be the center of my life. Yes, sana po, that's our prayer daily. Lord, wag mong hayaan, Lord, na mapalayo ako sa mga transaction ko ngayon, sa mga gagawin ko ngayon. Teach me, lead me to your will. So our life is messed up. Masalimuot, magulo ang buhay kung wala ang Diyos. And he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So nakita natin, hungry. Gutom siya, hungry and alone. Gutom na siya. Wala na siyang malapitan. Wala siyang mapagsandalan ngayon yung kanyang buhay. At sabi, he longed to fill his stomach. Ang taong gutom po ay talagang, kahit nga magnakaw, di ba gagawin yan? Di ba? Pagutom ang tao. Paghirap ang buhay, tumataas ang krimen. Ganun po siya, ang impact. So the pods that the pigs were eating, but sabi dito, no one gave him. Saan yung mga kaibigan niya? Walang friend. Wala na siguro yung mga kaibigan kasi wala na rin siya, di ba? Sabi nga baga, kaibigan mo lang yan. Yung mga hindi tunay na kaibigan niya, nakadikit sa iyo kapag mayroon ka pa, pero pag wala na rin, iwan ka na niyan. Pero yung tunay na kaibigan, sa hirap at ginawa, nandiyan siya. But pinakita dito, pati yung friend, wala na rin eh. Yeah. Wala siyang mahiraman, wala siyang matuluyan, wala makapag-abot man lang sa kanyang pangangailangan. At higit sa lahat, dahil malayo na siya sa family, wala na siya malapitan. Diba? So, that is the kind of life when God is left out, church. When God is left out, life is messed up. And take note, church, ayoko madaya tayo, na hindi tayo mag-assume na lahat tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen? Magpatuloy tayo sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sumunod sa Diyos, patuloy na isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Sapagkat siya lang naman po ang magbibigay sa atin ng ayos na buhay. Siguridad, maayos, mapayapa na buhay. At pinagpapala ng Diyos. Di pinababayaan ng Diyos yan. Yun ang promise ng Lord. Kasi tapat tayo sa Kanya, applicable yung I will never leave you nor forsake you.
Do not worry about your life. Kasi anak ka ng Diyos. Kasi nasa Kanya tayo. Huwag kang magulumihanan. Ako ang bahala sa iyo. Because my God shall supply all my needs. Sabi ni Paul, according to His riches in glory in Christ Jesus our Lord. Pangalawa, in verses 17 to 20, and when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. So verses 17 to 20, church, makita natin dito na we can choose to change pa rin. No? Nagkamali, sabihin na natin, ang tao nagkamali. Kahit ang Kristiyano, nagkamali. Pero meron pa ring butas. Masisilip pa rin tayong rays of hope sa ating Panginoon. Because our God is a God of second chance. Amen? Pero wag nating abusuhin yun. Para tayo, our God is a God of second chance. Sasabit ako yun. Gagawin naman ako. Babalik ako sa Kanya. Sasabit naman. Hindi naman gano'n. Dapat ang Christian life from glory to glory tayo. Amen? Hindi license yun. Yung kabutihan ng Diyos yun para gamitin natin yun sa paggawa pa rin ng mali. Amen. We can choose to change. Naalala ko isang revolutionary man. Sabi niya, pray niya, Lord, give me the courage, the strength to change the world. But after so many years, wala naman, not a single soul, walang nagbabago. Sabi niya, nagbago yung prayer niya. Not just my friend, my immediate family, my relatives. Lord, give me the strength na magkaroon ako impact, mabago ko sila. Lumipas yung panahon, matanda na ang kanyang prayer. Eto, kasi wala pa rin nakikitang nagbabago. Lord, by your grace, give me the grace to change myself. Kung may pagbabago ang simulan, unang-una, tayo. Ayusin natin sarili natin. Di ba? And tingnan niyo po ito, when he came to his senses, personal realization. Nagkaroon ng, yung batang ito, yung bunsong anak, nagkaroon ng realization. No? Nakita niya, nagkamali ako. And then kinumpare niya yung life niyang sa kasalukuyan at the kind of life na mayroon siya nung nasa ama siya. Di ba? Ang ganda-ganda ng buhay. May nagsisilbi, walang problema sa pagkain. Mismo mga tauhan niya, siya na nagsabi, maski nga tauhan namin doon, abundant sila, hindi sila nagkukulang, marami pang mga spare na pagkain. Samantalang ako dito, hirap na hirap na. Alam niyo po, maganda makikita natin sa lalaking ito, hindi siya nagbago dahil masama na ang nangyayari sa kanya. Alam niyo ba kung bakit siya nagbago? Na-realize niya, kinumpare niya the kind of life na nasa kanyang pamamaraan and the kind of life nang siya ay nasa kanyang ama. Di ba? Nakita niya. No? Na-realize niya yon. Alam niyo po, di ba, napaka nagtitingnan natin ito. Hindi ito nagbago dahil, sama-sama na ng buhay ko ngayon. No? Napaka-bad boy ko na ngayon. Siguro, magbabago lang ako. Hindi. Nakita niya. Kaya sabi ni Paul Baga, ang mga tao naman, nagbabalik loob sa Diyos. For what reason? Sabi sa Romans 2 verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Yun po ang nag-convict sa kanya na ang kindness ng Panginoon, ang kagandahan loob ng Diyos. Sabi niya, bakit linayuan ko yun? Yung magandang kalalagayan ko, napakabuti ng aking ama. Bakit iniwan ko yun? Maayos ang aking kalalagayan, maayos ang buhay ko doon. Natauhan eh. Nagkaroon ng personal realization. Mga kapatid, sabi nga ni David, search me, O God, you know my heart today. David was believers in God, kay Yahweh. In fact, ang Diyos ang naglagay sa kanya as king. And yet sinabi niya, search me, O God, you know my heart today. Kapatid, kung siya po ay matagal na lingkod ng Diyos, doon pa man sa pagpapastol, mayroon na siyang Diyos. Pero sinabi ni David mismo na, sabi niya, search me, O God, and know my heart today. Nagkakaroon siya ng soul searching. May Diyos na siya. So tayo po, ibig sabihin ba na may Diyos na tayo, hindi na tayo magkakaroon ng panahon na magmuni-muni man lang sa atin. Ano ba nangyayari yung buhay ko? Saan ba ako patungal ba? Diba?
Nasa kalooban pa ba ako ng Diyos? Tama pa ba itong ginagawa ko? Bakit ko ginagawa itong ginagawa ko? Kaya sabi nga narinig natin, the unexamined life is not worth living. Diba? Am I growing? Nag-grow ba yung prayer life ko? Nag-grow ba yung aking personal time ko with God? Nag-grow ba yung aking church life? Natitest yan kung may mga problema ba, nakikita ko ba, malakas na ako humarap sa mga temptation, humaharap sa mga pagsubok because of the Word of God. Realization. At higit sa lahat, kung tayo po ay may mali na nagagawa. So mahalaga yun, church. Hindi to applicable lang sa mga taong makasalanan. But maging tayong Kristiyano, napakaganda ito. Itong personal realization, contemplation, personal contemplation natin. Kailangan natin ng kaluluwa natin. Kasi madali tayong ma-contaminate ng sanglibutan. Di po ba? Sa naririnig natin, nababasa natin, nakikita natin, sa mga nakakasalamuhan natin, nandiyan yung spiritual contamination. Kaya dapat po, mayroon tayong personal time with God. Search me, O God, and know my heart today. Amen? So, ang sabi niya dito, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. So makikita natin dito yung contrite heart or humble repentance na. No? Nakita niya yung kanyang pagkukulang, nakita niya yung kanyang mali. At ang maganda dito, yung personal responsibility niya sa pagkakamali, inassume na. Mahirap po, mga kapatid, akuin ang pagkakamali. Sabi niya, I have sinned against heaven and against you, my Father. Full responsibility na kanyang pagkakamali, pagkukulang. Alam mo, mahirap magbago kahit Kristiyano. Pagka parating may justification. Kasi, hindi ako makahindi. Kasi talagang kung ikaw naman, sitwasyon ko, kasi kung yung nature ng work ko, yung environment ng aming barangay, mahirap. Hindi madali yes. Pero alam niyo po, when we talk about pagbabago, mahirap magbago. Kasi parati tayo may excuse Look at Adam and Eve, di ba? Sabi ni Adan, yung asawang binigay mo sa akin kaya ako sumabit. Sabi naman nung, yung ahas. Walang nag-take ng responsibility sa kanilang pagkakamali. But dito, it takes humility, di po ba? Na sabihin ng isang tao na ako po ang responsable ng lahat ng gusot na ito sa buhay ko. No one is to be blamed. Not even my father, my brother, or anyone sa church siguro. Wala akong po pwedeng sisihin ito. Amen po ba? And it takes humility na ako po ang may problema. Ako ang nagkamali. Etong ginawa niya. I have sinned against heaven and against you. And in fact, nung ma-realize niya yung kanyang pagkakamali, sabi niya, I'm no longer worthy. Yung sense of what? Makikita natin yung humility sa puso niya. I am no longer worthy to be called your son. Sabi niya, wag mo na akong ituring na isang anak. Ako isang katulad ng mga tauhan mong alipin. Ganun na lang aking ka-level. Okay na sa akin yun. Dahil sa aking mga maling nagawa. Sa susunod, anong reaction? Doon natin tingnan. Next Sunday, kung ano naman po ang naging response ng ama. Di po pa. So, humble repentance. Alam niyo po, ang taong hindi humble, di magre-repent yan. Di po ba? Ang pupoy na niniwala, yung mga nagre-repent, yun ang mga humble. Amen. Hello? Yung mga nagsusorry at please forgive me, humingi na gano'n, yun ang mga humble doon. Pero kung mahilig magpaliwanag magaling, ang point, ayaw pa rin niyang akuin, most probably, may ego pa na. Pero dito, na-humble na siya sa kanyang sitwasyon. Kaya mga kapatid, minsan nakakatulong, nagpapaganda pala ng puso yung mga unpleasant circumstances sa buhay natin. Although negatively, pag di natin makita sa perspective ng Diyos,
magagalit tayo, magtatampo sa Diyos, magagalit sa ating sarili, marami tayong isisihin, sirkumstansya, pamilya siguro, kung sino man nagkulang, lahat na makita, pati aso, pwedeng madamay. Di po ba? Pero dito po, makikita natin, ang tao na may kapakumbabaan, nakita niya, di ba, na yung mga unpleasant circumstances, yung mga failures niya, doon niya naman, no? Na nabago yung kanyang puso. Kaya God is good. Amen? God is good. Kaya sabi ni James, consider it pure joy, my brothers, whenever you face so many kinds of trials. Yeah. Joy? May trials? Ito yung puso natin. Nagpapaganda po ng kalooban yan, ng puso. Amen? Na nagkakaroon tayo na yung tinatawag na humbling process ng Lord. At kung inayaan natin na hubugin tayo ng Diyos, ang end product niyan ay Christ-like living or Christ-likeness. Amen? Gusto niyo yun? Yung katulad ng ating Panginoong puso. And verse 20, so he got up and went to his father. So makita natin dito, nagkaroon siyang personal realization. And inako niya yung kanyang pagkakamali. At willing siya ngayon na humingi ng tawad sa Ama. And he got up. So, hindi lang, mahirap talaga. Una-una, kung ma-pride ka na, mahirap nang bumalik eh. Mahihiya ka, hindi lang sa Ama, sa kapatid niya, yung mga kabarangay niya siguro, kanayo niya, mahihiya siya. Uy, bumalik. Di ba, nung bumalik nga si Naomi, at saka naalala niyo, bumalik, di ba? Si Naomi at saka si Ruth, yung kwentuhan naman, di ba yan di ba si Naomi yan? Huwag nila akong tawagin Naomi, Mara na lang, bitter ang buhay ko. Mahirap bumalik. But it takes courage again. Na yung kanyang pagsisisi, nagkaroon siya tinatawag na firm resolution, na ayusin ang lahat. He got up. Pipupuntahan na niya, babalik siya sa Ama. Alam na niya kung ano nasa puso niya. Mali yung ginawa niya. Nagsisisi na siya. Pero babalik ako sa Ama. Kaya makita natin ito yung tunay na repentance o pagsisisi. Why? Yung pagsisisi niya ay nilagyan niya ng paa, pupunta siya sa Amang na-offend niya. Sasabihin niya yung kanyang mga pagkakamali. Alam niyo po, minsan mayroon tinatawag na remorse lang. Ibang nag-guilt, yung feeling na na-realize din niya yung mali at na-guilty rin siya, na-konsensya rin siya, at nalungkot lang siya. Kaya lang wala siyang aksyong ginawa. Ang tawag niyan ay remorse lang na pagsisisi. Sino yon? For example, si Judas. Si Judas, binenta niya si Jesus ng 30 pilak at pagkatapos, na-realize niyang mali niya, itinapo niya yung perang kabayaran kay Jesus at pagkatapos siya ay nag-suicide. That's remorse. You see, na-guilty rin siya. Sabi niya, pinagkonuluko ang Panginoon. So, hindi yon itong anak na libog kong anak. Ang sabi dito, meron siya resolution na he got up and went to his father. Pupuntahan ko ang tatay ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya. So, di ba, napaganda na hindi lang natin sabihin, basta sa isip ko pinatawad na kita. Minsan mas maganda, one step at a time, issue for issues, maganda pinag-uusapan. Ano ba naging problema natin? Usapan natin ang issue. Kung tayo yung nakakita mali, sorry ha, huwag natin hayaan na, hindi, takpan na lang natin, asip mo lang nangyari, di ba? Ganun ang tao, di ba? Okay na yun, di ba? Patapos, big-flare up na naman, lilitaw na naman, konti problema. Dahil dito, yung issue ng kanyang buhay, inako niya para sa Panginoon, sa Ama. So, in our conclusion muna, dito ay makita natin, our messed up life is not an end in itself. That's may hope pa rin. Kung wasak man, magulong buhay, alam niyo marami kayo sigurong kakilala niyan, masalimuot, maguluho ng buhay niya. But ang good news sa gospel is not the end of itself. Mayroon pa rin pag-asa. At wala na tayo pwedeng introduce na iba pa maliban si Jesus.
So the key to change is to have the courage to come home to God our Father. Amen. So yun po, magbalik sa Diyos. Yun lang po ang kailangan natin. Magsisi tayo, aminin, magsisi sa kasalanan. So church, the title of this morning is that when God is left out, nakita natin yung buhay kung anong klaseng buhay meron. And that's why in our conclusion, naalala ko si Moses. In Exodus 33, verse 15, ang sabi ni Moses, Lord, sinasabi mo na hindi mo kami, sasamahan mo kami sa aming journey. Pero ang sabi ng Panginoon, yes, I will go with you. Ang sabi ni Moses sa verse 15, ito. Then Moses said to him, to God, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Si Moses may fear siya sa buhay. Naalala ko yung spiritual father ng wife ko. I-share niya ito one time, sabi niya. Tinanong daw siya one time ng wife niya, ano yung pinaka-kinatatakutan mo sa buhay? Noong una daw sabi niya, wala akong kinakatakutan. Nung maging Kristiyano na siya, ito. Isa sa mga fears niya sa buhay, ang mawala ang Diyos sa kanyang buhay. And itong takot ni Moses. One of the fears ni Moses na, Lord, huwag mo ka naman gagalawin dito kung di mo rin lang kami sasama, kung wala ang presensya mo. Yun ang kanyang fears. How among us, sino sa atin, na mayroon in a way, sense of fear na, Lord, sa buhay na ito, kung wala ka nakakatakot, kung di mo ako samahan, you promise that you will never leave me nor forsake me. Ito po ang takot ni Moses. Kasi marami silang haharapin. Diba? Kung wala ang Diyos, wala siyang magagawa. Tapos ang buhay niya. Kaya sabi ni Paul, if God is for us, si John, no? If God is for us, who can be against us? Alam niyo po, pagka wala na yung presensya natin, talking about Christians, no? Pati yung relationship natin sa Diyos, mechanical na lang, ritual. Hindi na spontaneous, wala nang buhay. Hindi mo na ma-feel yung presence ni Lord sa buhay natin. Kaya, ito yung takot po ni Moses. Lord, kung mayroon man akong katakutan, hindi yung makalaban namin. Ang kinakatakutan ko sa buhay, ang mawala ka sa akin. Kayo po, anong kinakatakutan niyo? Trabaho? Pera? Mawala kayo ng pera, trabaho? Pero sino sasabi sa atin na tatakot ako kung mawala ang Diyos sa buhay ko? Ha? So when God is left out, alam na natin, the kind of life, mayroon po ang isang tao. Amen.